Dito sa Psychiatric Department ng Armed Forces of the Philippines Medical Center sa Quezon City, ginagamot ang mga sundalong nagkaroon ng problema ng pag-iisip bunsod ng trauma sa bakbakan. Ngunit hindi lahat ng naaapektuhan sa gyera nakakulong sa 4 na sulok ng mga silid na ito. Ang iba, dala-dala pa rin ang pait ng nakalipas, maging sa pang-araw-araw nilang buhay sa kasalukuyan. Isa na dito si Nestor Buico, isang Scout Ranger mula Iloilo. Mahigit 20 taon na ang nakalipas mula noong siya ay madestino sa Basilan para makipagbakbakan laban sa MILF o Moro Islamic Liberation Front. Dito raw niya naranasan ang sunod-sunod na bangungot sa kanyang buhay. Dali na lang sa palengke yan. Sa kalagitnaan ng kanilang pakikipaglaban, nasaksihan daw niya mismo kung paano dinakip at nilapastangan ang kanyang kasamahan. Ginanatan sila, pinadapa muna bago biniran saka pinugutan ng ulo. Hindi lang impyerno ang tingin kasi nila ng tao, parang baboy na eh. Pag pumatay, walang kaluluwa. Ngunit tila hindi rito nagtapos ang kanyang malalagim na karanasan. Kaya may kasama kami nagpakamatay. Binaril yung kasama namin. Dahil sa tagal din namin umakyat na gano'n na rin. Bali 2 bago nagpakamatay siya. Dahil hindi na raw niya kinaya ang lahat ng kanyang pinagdadaanan, mas pinili na lamang niyang talikuran na ang serbisyo militar. Siyempre, dami ka nang iniisip eh. Kung tingin mo sa kasama mo, para kalaban na. O, parang masuot na siyak ako. Kaya nagkaroon ako ng sabi na na-warshot. So, kaya nung pinaritard nila ako. Bukod sa mental na aspeto, ang pisikal na pangangatawan ng ating mga sundalo ang madalas na naaapektuhan sa pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Gumante sir, gumante yung kalaban! Sa bawat bakbakan, tila kakambal na nila ang kapahamakan. Naiwasan man si kamatayan, hindi nakaligtas ang ilan sa kanila sa bala at iba pang armas ng kalaban. WIA, Wounded in Action ang tawag sa mga sundalong umuuwing sugatan. Ito ang Heroes Ward ng AFP Medical Center. Dito ginagamot ang mga sundalong nasusugatan sa bakbakan. Sa ngayon, meron itong 40 pasyente at ang ilan sa kanila ay magdadalawang taon na rito. Iba-iba ang kaso rito. Mayroong mga tinamaan ng bala, pati mga nasabugan ng bomba. Gaya na lamang ni Lieutenant Lemuel Manikdo ng Army. Nadurog ang kanyang tuhod at mga buto sa paa matapos pasabugan ang sasakyan nila sa Maguindanao. Biglang may sumabog. So initially nga akala ko parang inambush kami. Okay. So kaya nung pagkatapos ng incident, ang in-expect namin na magkakaroon ng firefight. Okay. Automatic talaga din yung pangyayari kung tutuusin mo eh. Kumbaga, nasabugan kayo ng gano'n tapos namatayan ka pa ng kasama mo. Kumbaga masakit din para sa'yo, ma'am eh. Usually daw kasi yung mga ganitong cases mga 6 months ago, 1 year. 4 na buwan na siyang ginagamot dito sa Heroes Ward. Despite what happened to you, are you still willing to go back to the service? Well, unang-una, siyempre, nangihinayang ka din kahit pa paano. Pero siguro may mga bagay kasi sa mga buhay natin Kumbaga, dahil hindi natin alam yung future, kumbaga Diyos lang naman mas nakakaalam yan kung anong plano niya para sa atin. Kumbaga, tamang perspective lang sa buhay kung paano mo tatanggapin yung mga bagong circumstances sa buhay mo. Ngunit tila mapalad pang maituturing si Lemuel sapagkat ang kasama naman niya sa Heroes Ward na si Renan, isang private first class ng AFP, naputulan naman ng paa at durog ang mga buto sa kanang paa. Nasabugan kasi siya at ilang pang kasamahan ng landmine habang tinutugis nilang mga kalaban sa Surigao del Sur. Masakit din sa kalooban namin, ma'am, pero tinanggap na lang namin kasi ito, pagkapalaran talaga siguro, pagsubok lang ng Panginoon. Tanggap na lang, ma'am, kasi pasyente pa rin kami kasi buhay. Di gaya ng iba na namatay talaga. Matapos ang mahigit 1 taon, patuloy na nakikipaglaban si Officer Villarino. Hanggang ngayon kasi, iniinda pa rin niya ang sakit mula sa mga tinamong sugat. Ngayon ba, natanggap mo na yung nangyari sa'yo? Pangarap ko talaga magsundalo, ma'am. Kaya hindi ko na pinagsisihan yung anong nangyari sa akin. Kahit saan naman siguro ako magtrabaho, ma'am, kung ganito na talaga ang kapalaran ko talaga, ito na talaga. Mas mabuti na to kasi
nangyari sa akin ito, nasa in-service ako ng kuan para sa bayan. Maituturing man ngayon may kapansanan na si Officer Villarino na nanatili siyang matatag. Nagkaganito na ako, gustong-gusto ko talaga bumalik din sa serbisyo kasi paano na lang kung wala na akong trabaho, ma'am, wala na akong ibubuhay sa sarili ko, hindi na ako makatulong sa pamilya ko. Kaya kung mawala na akong trabaho, parang maging pabigat na rin ako sa pamilya ko, ma'am. Pero aminado siya na sa ngayon, higit sa pisikal niyang kalagayan, natatakot siyang baka bigla na lang siyang tanggalin sa serbisyo dahil sa kanyang kapansanan. Sana hindi kami bitawan ng AAP, ma'am ba? Sana patuloy pa rin kami na bigyan ng kahit paano mga trabaho lang na kaya namin, ma'am. Kasi yun lang talaga yung pangarap namin na katrabaho, makatulong sa pamilya namin. Ayon sa Section 2 ng Republic Act 7696, ang mga veteranong nasugatan habang nasa serbisyo ay maaaring makakuha hanggang 1,700 pesos kada buwan, depende kung gaano kalala ang kanilang pinsala. Ngunit para sa dating sundalo at ngayon Senador Antonio Trillanes IV, tila kulang ang mga benepisyong ito. Kulang ang ganyang benepisyo kasi pag naputulan ka ng mga ganyang mga limbs, kabuhayan for a lifetime, hindi ka na makakapagtrabaho or very limited na lang yung opening nyo. Kailangan mabigyan siya ng compensation na as if productive pa rin siya na citizen. Kaya nga ito tinutulak natin, nilalabi natin na madagdagan pa ng madagdagan yung mga benepisyo ng ating mga sundalo, mga veterano at mga retirees. Talagang hindi maganda, no? Isang segment na ating lipunan na nagbibwis ng buhay para magkaroon tayo ng ganito, ng peaceful living dito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang mga sundalo na wounded in action ay ginagawa ng honorable dismissal ayon na rin sa mga alituntunin at pamantayan ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga sundalong mapatunayan na wala ng sapat na kakayanan na magsilbi dahil na rin sa kanilang natamong kapansanan ay makatatanggap na lang ng pension buwan-buwan na nagkakahalaga ng mula 1,000 hanggang 1,700 pesos. Samantala bilang bahagi na rin ng hakbang sa debriefing ng mga sundalong sumabak sa giyera, sinamahan namin ang Scout Ranger na si Sergeant Estor sa isang psychologist. Meron ka lang isang karanasan na hindi makalimutan sa sobrang tindi, bayolente, ganon. Na kahit wala na yung sitwasyon na yon, naaalala mo pa rin siya kahit hindi, na automatic recollection. Basically, he's on the right track kasi inaalagaan niya yung sarili niya eh. Pangalawa, ang maganda sa kanya, he really speaks out. No? So nasasabi niya, nasasambit niya yung pinagmulan ng trauma niya. Ang kailangan niya is to put himself in a different place na hindi niya maaalala yung nangyari sa kanya, sa kanila. Iba-iba man ang pinsalang natamo, sa isip man o sa katawan, tila walang bahid ng pagsisisi ang mga nakilala naming sundalo. At lahat, handa pa rin sumabak sa bakbakan sa ngalan ng kapayapaan. Mapamental man o pisikal, hindi biro ang pinagdadaanan at iniinda ng ating mga sundalong nakikipaglaban para sa bayan. Bagamat sa ngayon natutugunan ng pamahalaan ang kanilang pangangailangan, hiling pa rin nila na sana'y hindi naman sila pabayaan hanggang sa huli nilang laban. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Marisol Abduraman kasama sa iisang brigada.